Mga liham kasaysayan ang atin po namang binibigyan ng pansin sa ating Dear Kuya The Drama, ang inyo pong mga ipinadadalang sulat na atin po namang isinasadula at binibigyang pananaw, binibigyan payo at binibigyan ng mga aspetong pwede nating mapakinabangan na galing sa mga katwiran at wisdom na sinasabi ng banal na kasulatan. Kasama pa rin po ang ating resource person si Brother Eli Soriano na siyang magbibigay sa atin ng mas malawak na pananaw ng mga pangyayari sa ating buhay, ng mga suliranin na maaaring ating kinakaharap at maging ng mga katuruan na maaari nating makuha mula sa mga karanasang ipinadadala ng ating pong mga letter senders. Ngayong araw na ito, kasama pa rin natin ang ating mga mag-aaral sa La Verdad Christian College para sa nag-iisang at kauna-unahang live radio drama sa atin ngayon dito sa radyo. Kasama po si Teacher Jack. Teacher Jack. Yes, good morning po, Jack. Kuya. Jack. Bakit ba Jack? John Eric po kasi yung tuloy kong pong pangalan. Jack. Oh. Pero yung J po sa John, tas yung Eric, yung ECK po sa Eric. Okay, Jack. Apo. What the Jack? Mata Jack. What a Jack. Si Teacher Jack. At ating mga mag-aaral sa La Verdad Christian College, wala tayong import ngayon, ha? Wala po, Kuya. Alright. At mukhang isang kasaysayan ang bibigyan natin ngayon ng pansin ng sino bang letter sender natin? Si Sandra. Opo, Sandra po. Si Sandra. At ito'y ano kaya ang story ni Sandra? Kung kailangan ito ay pakinggan niyo ho ito, ha. Para maraming mga aspect na pwede tayong matutunan din dito, especially yung ibang mga bagay din na dapat na maging maingat tayo, yung mga bagay na dapat ay binibigyan natin ng pansin. Minsan ay ayaw man natin sabihin na masyado naman tayo metikuloso, masyado naman tayo maselan or whatever. Pero meron ho talagang mga kailangang pag-iingat na magawa tayo, and because of that, nangangahulugan din ito ng sometimes parang kailangan mo talaga maging metikuloso no? Sa mga ginagawa natin sa buhay, especially ngayon na sa paligid natin maraming mga dangers na nakaamba. Sige nga, paano mong babasahin yung MACDONALD? Ha? Ano yan? Ha? McDonald? Ha? MACDONALD. Donald. Yung MACARTHUR. MacArthur. Okay, di ba? Oh. MacArthur. Yung MACHINE. Machine. Makin. Sabi ni Mads, Makin. Pero in-spell Madaya ka naman, nagsusulat ka eh. Dapat walang sulatan eh. Nag-umpisa na nga kay McDonald at saka kay MacArthur eh. Diba? Tapos sinulat mo naman. Oh. At isang tampok kasaysayan na naman po ang ating ihahatid sa inyo ngayon. Dito pa rin sa Dear Kuya, The Drama. Dear Kuya, mabuti na lamang po at moderno na ang ating teknolohiya. Kung kaya't hindi naging mahirap para sa relasyon namin ni Aris ang pagbabarko niya. Seaman ang aking asawa, Kuya. 15 taon na kaming mag-asawa at awa ng Diyos ay kahit madalas na magkalayo,
naging matibay naman ang aming pagsasama. Dahil na rin yun siguro sa regular naming pag-uusap gamit ang internet at syempre ang pagtitiwala namin sa Panginoon at pagiging tapat namin sa isa't isa. Ano ba, mga anak? Huwag kayong magulo. Lahat naman kayo makakausap ang daddy nyo eh. O Ashley, anak, halika dali. Kandong kayo kay mami para makita ka ni daddy sa webcam. Apo. Daddy! Daddy, nabili niyo na ba yung bilin ko? Daddy, kami nag-champion sa basketball. Astig no. Pag uwi mo, laro po tayo ulit ha. Alin, wag ka nga manggit-git dyan. Di na ako makita sa webcam mo. O, isa-isa lang. May inahang kalaban. Anak. Siyempre naman, makakalimutan ko bang request ng panganay ko? Yay! Nabili ko na yung bag na gusto mo. Woo, thank you, At Daddy. ikaw naman, Allen. Baka naman mamaya, bangko ka lang dun sa laro nyo, ha? Babad nga po ako, saka nakashoot pa nga po ako, Daddy. Di ba, Mami? Oo na. Naku, Daddy, waterboy lang kaya yung si Allen. Uy, ate, hindi kaya. Talaga naman eh. Hindi nga eh. Ano talaga kita. Kapag nahabol kita, lagot ka sa akin. Kung kaya mo. Oy, baka naman mahulog kayo sa hagdan, ha? Ay, naku, Aris. Ang kukulit talaga ng mga anak mo. Ay, naku. Oo nga eh. Parang halos 8 buwan lang naman ako nawala. Buti naman at behibang bunso ko na kandong-kandong mo. Hi, little princess ko. Kamusta ka na, Ashley? Kaway naman kay daddy sa cam. O, kaway ka daw kay daddy. Ashley, dali. Hi, Daddy. Miss you. Ang sarap naman. Miss you too. O sige na. Mamaya na lang ulit. Nandito kami sa China ngayon eh. Mag-o-onshore muna ako para maihabol yung pinapabili ni Mama. Ingat kayo dyan ha. See you next week. I love you. I love you more. Ingat ka dyan, ha? Huwag titingin sa mga puti at sa mga chinita. Sige, sa mga chinito na lang ako titingin. Sige na, i-out ko na tong Skype ko. O, babay na kay Daddy Ashley, dali. Ay, wait lang pala, honey. May surprise sa'yo si Ashley. Dali, Ashley. 1, 2, no love me, no care, shall never be there. My love, you're my heart, never ever ever be apart. I was like, baby, baby, ooh, like baby, baby, no. I like baby, baby, oh, that you always be mine. Ang galing naman ng baby ko. Namimiss ko na talagang baby ko. Hayaan mo, pag uwi ko dyan, may special gift ka kay daddy. Yay! O, sige, Sige. babay na kay Daddy. Daddy. Sige na, bye-bye. Anak, babay na kay Daddy nyo. Bye, Daddy! Bye-bye mga anak. Tumagal ng 6 hanggang 9 na buwan ang kontrata ng asawa ko sa barko. Pagkatapos po nun ay nagbabakasyon siya sa Pilipinas ng 1 o 2 buwan bago sumampa uli. Sa tuwing nalalapit na ang pagbaba ng asawa ko ay talaga namang hindi maipaliwanag na kasiyahan ang nararamdaman ko. Alam kong ganun din si Aris. Kahit ilang buwan lamang siya nalalayo sa amin, ay sabik na sabik siyang makita ang mga anak niya. O, ayan, baba na tayo. Daddy, namiss talaga namin kayo, Daddy. Excited na ako sa pasalubong mo, Daddy. Daddy, sabay na tayo pumasok. Dali. Allen, karga-karga ko si Ashley oh. Baka matalisod ako.
Oo nga, Allen. Kapit na kapit ka kay Daddy eh. Wow, ate, nagsalita ah. Ikaw nga makakapit sa jacket niya eh. Siyempre! Aba, alam niyo talaga kung sino ang kakapitan nyo, ha? Para walang away, lahat kayo pumasok na dun sa loob. Mauna na kayo. Hala, sige, bilis. O, Princess Ashley ko, baba ka na ha. Pasok ka na dun. Apo, Daddy. Ma'am sir, ito na po lahat ng gamit sa likod. Ay, salamat po, Manong. Sige po. Mami, yung susi po! Ay, oo nga pala, anak. Sandali lang. Ito na, oh. Ang bigat naman ng mga bagahit na to. Halika na, pasok na tayo. Ano ba niluto mo? Eh di yung paborito mo. Ayun. Namiss ko ng putsero mo eh. Kakaumay yung mga pagkain sa barko. Kumain ka ng kumain, ha? Marami akong sinaing. Ako, sige. Daddy, excited na ako sa pasalubong ko. Kaso na ba? Daddy, pwede gusto akong bili ng pabango. Tsaka chocolates kung bibili ako sa mga... Home sweet home. Anak, tulungan mo ako maghain, anak. Halika. Opo. Sige po, Mami. Daddy, masahihin kita. O sige, halika dito. Masakit ng likod ni Daddy. Daddy, ako din. Aba, pati si Ashley ko. O sige, halika dito. Masahihin mo ang daddy mo. Apo. Sarap naman. Daddy, dyan. Mabait at tapat na asawa, magigiliw na mga anak. Wala na nga yata akong mahihiling pa, kuya. Masaya at kontento ako sa buhay na mayroon ako. Ang pinakamagandang regalo na natanggap ko ay ang pamilya ko. Maswerte ako sa asawa ko, kuya. Sa halos 15 taon ng buhay mag-asawa namin, ay mabibilang lamang sa daliri kung ilang beses lamang kaming nag-away. Hindi tumatagal ng isang araw ang aming hindi pagkakaunawaan dahil pareho kaming marunong na magpakumbaba at magpaubaya sa isa't isa. Ay, namiss ko tong kama na to. Lagi kong naaalala to sa tuwing nandun ako sa barko at nag-iisa eh. Eh di, sa susunod, isama mo na lang tong kama pag alis mo para di ka malungkot dun. Eto naman, nagselos pati sa kama. Siyempre, kaya ako namiss tong kama na to. Kasi ikaw ang katabi ko dito eh. Ay, oo nga pala. Han, ano yung nakita ko sa bag mo na papeles? Ibibenta mo ba tong bahay? Bibili pa tayo ng bago? Oo. Ibibenta ko dun sa kasamahan ko sa barko. Kuha tayo ng mas malaki, yung mas maraming kwarto. Ha? Bakit naman? Gastos lang yun eh. Saka malaki naman tong bahay para sa atin ng mga bata. Kumukunot na naman yung noo mo eh. Sa ngayon, okay pa para sa atin ng mga bata tong bahay. Eh paano yan? Nandito na naman ako. Madadagdagan na naman sila. Huwag kang maingay dyan. Marinig ka ng mga bata. Oo, ano? Kids! Gusto nyo pa ng mga kapatid, di ba? Di ba mga 12 pa? Huwag kang maingay. Sandra, gusto ko marami pang anak ha? Mga 10 pa. Mas marami, mas masaya eh. Siguro ang saya nun, no? Pagtanda natin, may 13 tayong mga anak na mag-aalaga sa atin. 10 pang anak? Anong tingin mo sa akin, inahing baboy? Sige na. Kahit umaabot ng 1 hanggang 2 buwan ang bakasyon ni Ari sa Pilipinas, kuya, ay parang palaging kulang at mabilis ang takbo ng oras. Kung pwede nga lamang na sa bawat pag-alis niya ay
ipipikit ko lamang ang aking mga mata at pagmulat ko ay nandito na ulit siya sa Pilipinas. Ahem. Ayan na naman kayo ha. Lukot na naman yung mga mukha niyong lahat. Daddy, huwag ka na lang kayang umalis. Oo nga po, Daddy. Dito ka na lang. Sige na. Please, Daddy. Talagang mga anak ko. Alam niyo namang hindi pwede. Saka bayaan niyo. Ilang buwan lang nandito na ako uli. Hindi niyo namamalayan yun. Huwag na kayo malungkot ha. Kain na, sige na, kumain na kayo ng kumain. Sa makalawa pa naman ng alis ng daddy niyo eh. Sige na, kain na kayo mga Sige anak. na, kain na mga anak. Oy, bakit ikaw hindi ka kumakain, Sandra? Malungkot ka rin, no? Tagay pa kasi masakit tong ngipin ko, Aris eh. Ha, bakit hindi mo pa ipabunot yan? Kaya nga eh. Bukas pa yung schedule ko sa dentista. O sige, samahan kita bukas. Oh, edi pa may lakad kayo ng kuya mo? Hayaan mo na yun. Pagbalik ko na lang kami aalis. Basta bukas, samahan ka namin ng mga bata. Tapos, ipasyal na lang natin sila. Thank you, Daddy. Thank you po. Thank you po. Nakaalis na ngang muli si Aris noon, kuya. Sa pagkakataong yun ay 9 na buwan ang kontrata niya sa barko. Mas matagal sa dapat na 6 na buwan lamang. Okay na rin daw yun, sabi ni Aris, para mas mabilis kaming makapag-ipon ng pambili ng mas malaking bahay para sa amin. Noon pa man ay gusto na niya ng malaking pamilya, kuya. Ang pagbili ng bagong bahay ay paghahanda raw po para sa pangarap niyang yun. 6 na buwan pagkatapos sumampa ni Ari sa barko, ay madalas akong nilalagnat at madalas makaramdam ng panghihina, kuya. Hindi ko maintindihan kung dahil ba yun sa pangungulila ko sa aking asawa. Pero hindi rin naman siguro dahil sa loob ng 15 taon ay nasanay na ako na nakakahiwalay kami. Nag-aalala na rin si Ari sa kalagayan ko. Kaya naman kinumbinsin niya akong kumonsulta na sa doktor. Naririnig mo na ako? Malinaw na ba? Okay na. Mahina kasi signal dito ngayon eh. Ayusin mo yung kamo, nakatagilid. Ayan, okay na? Oo, ayan, okay na. O, kamusta na? Tulog na ba yung mga bata? Oo, kanina pa. Nakatulog, kakahintay sa'yo mag-online. Hindi kasi ako makakonek sa internet kanina eh. Kaya ngayon lang. Ikaw, kamusta? Ano sabi ng doktor? Sabi naman sa'yo, wag mo ako masyadong iniisip eh. Ayun no, nagkakasakit ka na tuloy. Miss mo na ako, no? Ayun, nakuha ko na yung result ng CBC ko. May ilang irregularities daw, kaya ang dami pang lab test ang pinapagawa sa akin. Pabalik-balik na ako sa ospital eh. Sabi naman kasi sa'yo, wag mo na akong alalahanin eh. Hindi na ako magpapacheck up. Simpleng laglat lang naman to eh. Alam mo, mas mabuti ng sigurado. Baka mamaya kung ano na yan eh. O sige na. Kinamusta ko lang yung lagay mo. Hindi kasi ako mapakali dito eh. Mahinga ka na ha. Halos 3:00 na ng madaling araw dyan. Tanghali naman dito. Babalik na ako sa trabaho ko. Sige, ingat ka dyan ha. Sandra, Oh, magpagaling ka ha. At wag na mag-isip ng kung ano-ano. Alagaan mo sarili mo habang wala ako sa tabi mo ha. Pasensya na kayo ng mga bata. Hayaan mo, 3 buwan na lang nandyan na ulit ako. I love you. I love you too.
Nang magpakonsulta ako sa doktor kuya, ay pinayuhan niya akong magpasuri ng aking dugo. May ilang irregularidad sa resulta, kaya ilang laboratory test pa po ang inirekomenda sa akin. Kabilang po dito ang tinatawag na ELISA test. Pagbalik ko ng ospital, ay hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Dok, ano na po yung result ng laboratory test ko? Mrs., wag po sana kayo mabibigla Kasi base dito sa resulta ng isa sa mga laboratory test na ginawa sa'yo. I'm sorry to say this pero you are HIV positive. Po? How come, Dok? I mean, paano nangyari yun? Usually, Mrs., this is either sexually transmitted or bloodborne. Sexually transmitted? Dok, that is impossible. Wala akong ibang nakasiping kundi ang asawa ko lang. Hindi rin ako na ospital o nasalina ng dugo. In that case, siguro ang marerekomenda ko, Mrs., mas maganda kung magpa-test na rin yung asawa mo. Dok, gaano na po ba kalala yung sakit ko? So far, hindi pa siya full-blown into AIDS, but still, carry ka pa rin ng virus, kaya kailangan mo na mag-take ng several antiviral drugs throughout the rest of your life. Kuya, na-diagnose akong HIV positive. Nagulantang ako sa balita at halos hindi makapaniwala. Wala naman kasi akong ibang nakasiping kundi ang aking asawa lamang. Faithful po ako kay Haris at kailanman ay hindi nagkaroon ng ibang lalaki sa buhay ko kung hindi siya lamang. Ilang linggo akong hindi makakain at makatulog. Halos di na rin po ako lumalabas ng kwarto at nakikihalubilo sa iba. Mami! Mami! Mami, ano ba nangyayari sa'yo? Mami, buksan mo na po tong pinto. Oh. Doon na kayo mga anak, okay lang ako. Mami, ano bang problema? Mi, nag-aalala na po kami sa'yo. Anak, darating yung delivery ng fast food maya-maya ha. Yung bayad nasa ibabaw na ng TV. Pakainin mo yung mga kapatid mo ha. Lalabas ako maya-maya. May inaayos lang ang mami. Okay lang. Sige po, Mami. Mami! Mami, okay ka lang po ba? Oo naman, okay lang ako. Sige po, Mami. Antayin ka na lang po namin lumabas. Sige anak. Ayoko pang mamatay. Ano? Tatlong buwan kong dinala ang problemang yun ng mag-isa, kuya. Hindi ko alam kung paano kong haharapin si Haris. Sigurado ako sa sarili ko na wala akong iba. Kaya ng mga panahon na yun ay hindi ko maiwasang pagdudahan ng aking asawa. May posibilidad kasi na sa kanya ako nahawa.
Mami, yun si Daddy, oh. Daddy ko! Mga anak! Daddy! Mga anak ko! Miss you, Daddy! Oo, lumaki kayo ah. Oh, bakit wala akong yakap at kiss mula kay mami nyo? Mami, kiss daw po, oh. Kiss na, Mami. Oo nga po, Mami. Tara na, baka matraffic pa tayo eh. Uy, na paano mami? Daddy, baka po masama lang yung pakiramdam niya. Di ka na, Daddy. Tara na. Nasaktan ako nang muli kong makita si Aris noon, kuya. Ang dating pananabik ko sa kanya ay nauwi sa galit. Gusto ko siyang awayin, pero ayokong makita ng mga bata. Masakit dahil naniwala akong faithful siya sa akin. Dahil ganun ako sa kanya. Kinagabihan ng araw na yun ay ipinagtapat ko kay Aris ang lahat. Ito, para kay Kuya Samuel mo. Binilan niya yan. Binili niya yan eh. O, ito naman para kay mama mo. Tapos, binilhan pala kita ng bagong relo. Ito, sukatin mo. O kasya, pag hindi, ipa-adjust na lang natin. Tapos, itohan yung pabangong paborito mo. Ay nga pala, yung tungkol sa bahay, yung mas malaki na sinasabi ko sa'yo, imimit natin yung may-ari. HIV ako, Aris. Anong pinagsasabi mo dyan? HIV positive ako. Sandra, hindi magandang biro yan. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo sabi! Aris, yun ang totoo. Masuntukin yung pader, magigising ang mga bata. Sandra, saan mo nakuha yan? Ba't mo nagawa sa akin to? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Wala akong ibang lalaki. Baka ikaw. Baka sa'yo ako nahawa. Aris, maniwala ka. Wala akong iba. Kaya ang sakit-sakit sa akin na malaman ko to. Dahil kasabay ng iniisip ko tong sakit na to. Iniisip ko rin na kinakaliwa mo ko. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ibang babae. Imposible na sa akin mo nakuha yan. Pero Aris, wala rin akong iba. Hindi ko maintindihan. Sige. Para matapos na tong usapan na to, magpapatingin din ako sa doktor. Aris. Nagdesisyon kami na kumonsulta rin si Aris sa doktor, kuya, para malaman kung may sakit din siya. Negative ang naging resulta. Walang HIV si Aris at ako lamang ang may karamdaman. Dahil dito ay tumindi ang agam-agam niya na may lalaki ako at pinagtaksilan ko siya. Hindi ko po alam kung paano ko siya kukumbinsihin na paniwalaan ako dahil maging ako sa sarili ko ay hindi ko rin alam kung paano ako nakakuha ng ganitong sakit. Ang natatandaan ko lamang ay nagpabunot ako ng ngipin bago umalis si Aris, kuya. Mami? Daddy? Ba't hindi
kumakain. Oo nga po, Daddy. Paborito mo pa naman po itong niluto ni Mami, oh. Yung putsero. Akyat muna ako mga anak ha. Masama ang pakiramdam ng daddy. Pero Daddy, Daddy ko? Mamaya na lang ha. Mami, ano pong nangyari kay Daddy? Anak, hindi ko alam. Kahit nasa isang bahay lamang kami nakatira ni Aris, ay hindi kami nag-uusap. Naiintindihan ko ang kalagayan niya, kuya. Dahil alam kong may karapatan siyang magduda sa akin. Dahil negative siya sa sakit na mayroon ako. Gusto kong magmakaawa sa aking asawa at sabihin sa kanya na wala akong ibang lalaki. At kahit ako ay nagtataka kung paano nangyari sa akin ang ganito. Good morning! good morning, Mami! Morning, Ma'am. Morning po! Nag-almusal na ba kayo mga anak? Teka, magluluto ako ha. Nalito ko ng gising eh. Saturday pa naman. Mami, kumain na po kami. Si Daddy po nagluto. Mami, yung almusal niyo po nasa mesa. Yung nasa blue po na pinggan. Kain na daw po kayo. Ah, ganun ba? Sige. Nasaan pa lang ang daddy nyo? Pagkakain po, umalis po si Daddy. May lalakarin daw po. Ay, Mami, yung pinggan nyo daw po, tsaka spoon and fork, tsaka yung baso, yun daw pong may pangalan mo. Yun na daw po ang gagamitin nyo lagi, sabi po ni Daddy. Oo nga po, Mami. Bakit po kaya? Sige anak. Teka ha, punta muna ako sa kusina. Maniwala ka sa akin, Aris. Wala naman talaga ako. Ayoko mamatay. Mula noon ay hindi na rin kami nagtatabi ni Aris sa gabi. Dahil sa kwarto po siya ng mga anak namin natutulog. Hindi na rin niya gaanong pinapalapit sa akin ng mga bata. At maging sa pagkain ay nakahiwalay ang sa akin. Kuya, nahihirapan na ako at hindi ko na po alam kung ano ang aking gagawin. Papaano ko po bang makukumbinsi ang asawa ko na naging tapat ako sa kanya? Natatakot rin po ako na baka iwanan niya na ako ng tuluyan dahil hindi ko na maaaring magampanan ang ilan sa mga obligasyon ko bilang asawa. Ano po ang dapat kong gawin? Sana po ay matulungan ninyo ako. Umaasa, Sandra.
Radyo La Verdad 1350. Ito ang UNTV Radio. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yan po ang liham kasaysayang ipinadala ni Sandra. At para naman sa bahaging ito ay atin naman pong pakinggan kung ano ang mga pananaw na maibibigay sa atin na magmumula sa mga karunungan at kaalamang hango sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan po ng ating resource person, si Brother Eli Soriano. Brother Eli. Sa iyo, Sandra. Una, mabigat ang sitwasyon na kinalalagyan mo kasi hindi maiaalis sa iyong asawa na maghinala sa iyo ng pagtataksil. Lalo na kung wala siyang gaanong kaalaman tungkol sa pagkaka-acquire mo ng virus ng HIV. Kung hindi doktor o kung walang kaalaman sa medisina, ang maiisip lang siguro ng isang tao kaya ka naging HIV positive, dahil nagkaroon ka ng illicit sexual relationship sa iba. At maliwanag namang ang asawa mo ay negative. Ngayon, ang isang possibility tinitingnan mo ay yung nagpabunot ka ng ngipin. Ito nawa ay maaaring magsilbing aral sa mga ibang dentista na talagang kuminsan sa kapabayaan ng dentista, maaaring maging kasangkapan ng dentista para sa pagkawasak ng buhay ng isang tao, lalo na pagka nagkakaroon na talaga ng extraction. May dugo na talaga dyan eh. Ngayon, kung yung ginamit na instrumento ay hindi na sterilize ng maayos, minsan ini-sterilize pero hindi maayos, maaaring yun ang maging possible means ng pagkakatransfer ng virus sa iyo. Possible yun kasi kung wala ka ng ibang maisip, yun lang ang pinaka-posibleng dahilan kung bakit ka naging HIV positive. Ang mahirap sa kalagayan mo ay ang asawa mo, hindi mo siya maaasahan na magkaroon pa kayo ng dating normal na sexual relationship. Siyempre, negative siya. Pagka nakipag-sexual relationship sa sayo, maaari siyang mahawa. Ito na ngayon ang magiging dahilan kung bakit talagang tuloy malalayo ang loob ng iyong asawa sa'yo. Ganun pa man, ang ating paniniwala, may isang Panginoon sa langit na nakakaalam ng katotohanan. At maaaring ang Panginoon ang magpabago ng kaisipan ng iyong asawa, naalis yung paghihinala sa'yo. Magagawa ng Diyos yun. Ang aking nakikita lang na malaking problema sa iyong parte, kasi kung ilalagay ko rin ang aking sarili sa iyong asawa, matatakot ako na magkaroon ng pakikipagsiping sa iyo dahil positive ka o maaaring mag-transfer ka ng virus doon sa makakasiping mo. Ang isa kasing ikinatitibay ng pagsasama ng mag-asawa ay yung sexual relationship. Hindi ko sinasabing yun ang nagpapatibay, ang isa sa ikinatitibay. Kaya sa Biblia may aral doon sa unang Korintos 7, versikulo 3, ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ng babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ng lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Sa 5, huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin. Kung makikita mo rito, ang punto ng pagpipigil na mutual, na hindi kayo magsisiping, ang ipinahintulot ng Biblia na ang mag-asawa ay huwag magsisiping at ito'y dapat pagkasunduang mutual, pagkakasunduan sa ilang panahon. Yung punto na kayo para magtalaga sa pag-aayuno at pananalangin.
sa isang buhay Kristiyano, hindi dapat mawala sa mag-asawa yung pananalangin sa Diyos. A Christian couple must live a prayerful life. At kasama na rin dun yung pag-aayuno at your choice. Ngayon, yun ang binibigay ng Biblia na valid reason para ang mag-asawa ay huwag magsiping pagkasunduan nila sa ilang panahon. Pagkatapos noong pananalangin at pag-aayuno na that will be for some time, meron kasing mga pagkakataon sa buhay ng tao na meron kang mga hiling sa Diyos, mga kahilingang mga mahahalagang bagay na mas magiging mapuwersa ang iyong panalangin kung hinahaluan ito ng pag-aayuno. Hindi naman sa lahat ng pananalangin may kasamang pag-aayuno. Meron mga occasions na sa buhay ng isang Kristiyano, you have to pray with fasting. Kasi nagpapalakas, nag-aggravate ng puwersa ng panalangin sa paningin ng Diyos kung lumalapit kang may pag-aayuno. Kung pagkatapos nung panahon na yon na hindi kayo nagsisiping dahil nag-aayuno kayo at nananalangin, ang sabi ng kasulatan, muling kayo'y magsama. Baka kayo tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Yung pag-aayuno at pananalangin, nagtuturo yun ng pagpipigil. At pagka ang mag-asawa ay meron ng pagpipigil, meron na silang control over their flesh, yun ay nagtuturo sa kanila na makaiwas sa pangangalo niya. Kasi kung sa mismong asawa mo natuto kang magpigil, sa iba lalo kang makakapagpigil. Yun ang logic doon. Kasi yung sa asawa mo na pwede ka namang sumiping, dahil sa pag-aayuno at pananalangin, nagpipigil ka, lalo na sa ibang babaeng hindi sa iyo, sa ibang lalaking hindi mo asawa. Kung sa asawa mo natuto kang magpigil dahil sa pagsunod mo sa aral ng Panginoon, lalo namang mayroong possibility makapagpigil ka sa iba. Yun ang sinasabi sa Biblia na dapat mamagitan sa pagsasama ng mag-asawa pag ang pag-uusapan ay yung relasyon karnal o yung sexual relationship. Na ito ay ang nakikita ko sa panig ng asawa mo, matatakot sa iyo na ikaw ay kanya pang sipingan. Yun ang magiging dahil ng pagkakalayo na ng kalooban. Gaya ng sabi ko, isang factor na nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa, yung kanilang pagkakaisa sa laman. Sabi ng Panginoon yun ang dalawa magiging isang laman. 19:5 ng Mateo. Hindi na sila dalawa sa versikulo 6, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan ang aral na nababasa natin sa Biblia. Ang maipapayo ko sa iyo, para huwag kang iwan ng asawa mo, magagawa mo, manalangin ka sa Diyos na ang Diyos ang magbukas ng isip ng asawa mo na ma-realize niyang hindi ka talaga nagtaksil at ito'y na-acquire mo na hindi mo sinasadya. Dahil doon sa pagpapabunot mo ng ngipin, pagka nagkaroon ng habag sa iyo ang iyong asawa, ako naniniwala hindi kanya iiwanan. At makapangyarihan ang Panginoon para magawa niyang pagbaguhin ang isip ng iyong asawa. Kaawa ang kanawa ng Panginoon. I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From the look upon your face. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Then tell me one thing more before I go. Tell me, how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on when all that I've been living for is gone? Didn't come here for crying, didn't come here to break down. It's
it's just a dream of mine is coming to an end. How can I blame you when I built my world around the hope that one day we'd be so much more than friends? And I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreaming. I need you now, it's more than I can take. Tell me, how am I supposed to live without you? Liham kasaysayang ipinadala ni Sandra sa atin pong Dear Kuya, The Drama. At sana ay nakapaghatid sa inyo ng kaalaman at nakapagbigay sa inyo ng ibang mga pananaw sa buhay at mga bagay na dapat nating mapag-ingatan at ganun din naman isang kaisipang dapat na ibukas din natin sa iba't ibang mga sitwasyon sa buhay, iba't ibang mga pangyayari na maaaring mayroong mga dahilan na hindi natin lubos na naunawaan. Subalit dapat na ating bigyan ng konsiderasyon mga bagay na siguro dapat na unawain, intindihin. Kaya lang kung minsan ay hindi natin lubos na alam ang iba't ibang mga malalalim pang mga dahilan. Sana ho ay nakapagbigay ng relief kahit na papaano sa kay Sandra at ganun din doon sa mga maaaring nandito sa ganitong klase ng sitwasyon. So let's be more careful sa mga ginagawa natin, yung possibilities na makakuha tayo ng mga klase ng sakit din na pwedeng magbigay ng mas malaking conflict hindi lamang dun sa sakit na nararamdaman mo dahil bukod dun sa pangyayari na yun dito kay Sandra na siya ay meron nang masasabi mong karamdaman tapos ang masakit pa may conflict pa yon sa kanyang kalagayan naman sa pagiging may asawa niya doon sa kanyang married life ay meron pa ring conflict na dala. Subalit naniniwala tayo kagaya nga na sinabi ni Brother Eli, higit sa lahat na pagtiwalaan natin yung magagawa ng Panginoon sa atin at times like this mas maganda talaga na magbigay tayo ng pansin sa pagtawag sa Kanya, pananalangin at paghingi ng tulong dahil yun ang isang bagay na dapat laging nasa top of our head na ang magagawa ng nasa itaas, ang magagawa ng Diyos ay hindi kayang gawin ng kahit na sino sa ating buhay. At malay natin, yung solusyon na gagawin niya ay isang bagay na maaaring makapagbigay ng liwanag sa lahat ng mga pangyayaring ito. Dahil siya nakakaalam talaga nun, whether totoo ba ang sinasabi ni Sandra at totoo ba ang sinasabi ni Aris or kung ano ba ang mga iba pang pasikot-sikot na tayo man mismo hindi rin natin alam dahil ang ating inilalahad sa kanila ay batay sa salaysay na ibinigay sa atin. Yan po ang ating Dear Kuya, The Drama. Sana ay hindi mabigat sa kalooban nyo at mas merong relief sa atin. Ang relief na pinakamaganda makuha natin is yung relief that God can give us all. Yan. At sa pamamagitan po niyan, Teacher Jack, mamaya at 12:30 to 1:30 ang student hour. Opo, right? kuya. Opo. Maganda po yung pag-uusapan po namin tungkol naman po sa mga kabataan po. Anong topic nyo? Mamaya naman, kuya. Mamaya niya pa rin malalaman yung topic nila. Hindi niya pa rin alam ang ganyan. Hindi pa sana nasabi, kuya. Okay. Kasama pa rin po ating mga mag-aaral si Gelay, Gelay Kasil. Ano mo ba yung isang Kasil? Tatay po. Hindi, si Kasin pala yun. si Grace Kasin pala yun, yung reporter natin. At kasama pa rin si Meryl Lopez, si Madeline Sulit, si Maki Libradilla, si Jeff
Jeff. Di ba, bakit biglang ginawa ng Jeff? Yun po kasi yung palayo ko talaga. Jeff talaga. Kasi di ba Jeff? Ganun, Nahirapan po kasi silang banggitin yung pangalan ko. Oo nga, kasi Jeff. Parang, di ba parang, hey, Blackie, Jeff. Jeff. Ganun ang dating. sa kanya. Sa akin, Parang ano yan, walang tulugan. Ikaw si Kuya Jerf. At alright, si Maki, of course ang ating executive producer si Chat Vergara with Teacher Jack De Ocampo. At si May Cortez na nakikinig sa atin. Sa ngalan pa rin po ng ating mga kasama sa technical side, si Brother Mel Magdaraog, Nilo Daswasido, Ronald Tabian, George Ibardalosa, Chris Bantayanon, Isaiah C., Dennis Blanca Flor, Medina Baniged, Michelle Tunggol, Joy Zamora, Jermine Tuazon, Shelo Cotillion, Mama Ani Rentoy, si Myla Galsime at si Wayna Galang na naging kaantabay natin. At of course, ang atin pong resource person na laging nakaantabay sa atin para sa mga pananaw na galing sa banal na kasulatan, si Brother Eli Soriado. Ako po ang inyong Kuya Daniel, minsan pang nagpapasalamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin upang tayo ay makapaglingkod. Kami po ay laging nananatiling mga alipin ninyo na walang kabuluhan. Amin pong ginawa lamang ang aming katungkulan na gawin. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. I'm sad, you make me smile. When I am down, you lift me high. When I'm afraid, you